Everyone to please stand for the opening prayer to be led by Pastor Edward Penalta. Pag-ibig manalangin. Maraming salamat po yun sa pagkakataon. At ito kami ngayon upang pasalamatan italaga sa inyong usapan ito na isang malaking pagpapala sa mga Diyos ko para sa kasasanay ng mga kababayan namin sa iba't ibang talento at kakayahan. Dalangin po namin Panginoon sa programa ito. Maunaan kami ang mga panahon at lahat ng gawin ito ngayon. Salamat sa inyo, Banal na Presensya, isang sumasaksig sa pagkakataon. Kaya po namin talig sa inyo lahat ng mapulit sa salamat sa pangalan ng Jesus. Amen. And we're standing for the singing of the Philippine National Anthem. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiging kalas ng silanganan, awag ng puso, sa likid mo'y buhay. Please be seated. Once again, good morning everyone, and welcome to Cruz Point School of Arts and Trades Inaugurations Awarding Ceremony with the theme, Empowering Communities Through Skills and Opportunities. And at this time, ladies and gentlemen, let's welcome our municipal administrator for this welcome remarks. Edgar P. Landaso. On behalf of the local government unit, headed by our municipal mayor, the Honorable Society Junior, tayo po ay magpapasalamat at inaragan na natin makasama ang ating pong regional director, Sir Baron Jose Magra. Kalampakan po natin. Dahil sinabi pa silang magalis kanina, at I'm sure pag-pagwal at pinili po nila makasama po tayo ng mga. Of course, we are very fortunate to have our provincial director this morning. Hindi na po ito bisita, lagi na po dito si Sir Zan Simborios and the rest of the team of the Festa Palawan. Of course, to our very ever-energetic and beautiful Vice Mayor Reggie Feliciano. Sa lahat po ng mga department heads, allow me to mention, since there are just few, of course, we have our God Poca, Ma'am Tricia Rivera, our chaplain, Sir Edward Galta, our IO, Sir Darwin Omar, of course, our DILG, Ma'am Milet. We have also Ma'am Abilin Benedito, yes, and from our DSWD participants, guests, fellow workers in government, magandang umaga po sa inyong lahat. I hope this event ay makapagbigay po sa atin ng nag-aalala na pagmanais na magkaroon ng pagsisikap, magkaroon ng bagong kaalaman upang tayo ay makapagbigay sa ating kababayan ng mga bagong kaalaman,
para makatulong po, sila po ay makatulong sa pagtulong sa ating mga nais para sa isang bayang maulan, isagana at kapayapaan. Again, welcome po lahat at maraming salamat. Magandang umaga sa inyo. Once again, our municipal administrator, Sir Edgar P. Lentasa, for his welcome remarks. Thank you very much for that, sir. At this time, for the overview of this project, Integration National will request our biggest administrator, no other than Ma'am Rafaelin M. Benedicto. Magandang umaga po sa ating lahat. At sabi nga po yung PT kagabi, big day daw. Big day ng LGU Buscon. And we are actually first LGU run institution. And mamaya, ma-formalize na PD, no, ang sinasabi natin, TESDA registered accredited program for the barangay health services and school. Good morning po lalo sa ating mga bisita. Arlene, thank you so much po sa inyong pagpunta sa amin. And sabi ni Ma'am Mai kanina, sabi niya, ang swerte nyo, i-award sa inyo yung CTPR nyo, nandito si RD. So, na-overwhelmed po kami dahil ma-awardan kami kasama ang ating RD, ang ating regional director ng TESDA with the provincial director. Thank you so much po sa inyong pagpunta. And of course, for Vice Mayor G. Feliciano, maraming salamat po. And thank you so much po sa full support po para ma-establish ang Buscon School Awards and Praise. So for the overview and rationale in establishing the Buscon School Award and Series, the establishment of the Buscon School Award and Series as an LGU-run institution is a dream turned into reality. A dream for every out-of-school youth, other individual who once felt left behind. For every parent who longs to provide a better life, and every worker seeking a second chance. Sabi ni Secretary Tito Benitez, huwag natin isipin na ang TESDA is always a second option, but as an alternative option. So very inspiring yung gusto natin mangyari sa TESDA at hindi siya laging nasa wala. Titignan natin nasa taas na kung saan mas malaki yung impact pala ng TESDA dito sa ating community. We believe that no dream is too small when given the right opportunity. And through this institution, we are giving our people not just skills, but dignity, confidence, and the power to transform their own lives. As shared by Secretary Tito Benitez, skills training is not just about unemployment. It's about empowering individuals and transforming communities. And today, we begin that transformation. This institution, Buscon School of Arts and Trades, stands as a promise that in Bruce Point, no one will be left behind. That every dream will be given a chance, and that together we will rise as one to a stronger, more empowered community. Before we proceed, we would like to invite you to watch a short video presentation. The video highlights, of course, the vision, purpose, and the journey of the Buscon School of Arts and Trades, as well as the impact it aims to create in our community. Through this presentation, you will get a glimpse of how the institution was established, the programs it offers, and how it continues to empower individuals through skills development and education. We hope that this video will inspire us all and deepen our appreciation for this meaningful initiative under the leadership of our beloved Municipal Mayor, Cesario R. Benedicto Jr. Maraming salamat po and mabuhay tayong lahat. of the municipality of Buscon. This ordinance aims to provide access to both technical and vocational education, helping empower our community to
School of Arts and Trades, local governance, and inclusive. Simbolo ng industriya at teknika na kasanayan, ang GIA ay sumasagot isa sa mga kursong pangkabuhayan ng teknika na makagawan para sa praktikal na kasanayan. Iyon ang agawan ng administration. Ang sulo ay umakatagal sa karera ng edukasyon sa pagpapuro ng matalino, disiplinado, at may layong imawe. Sino na ang pagkamaligay, isang simbolo ng pagpapahayag na tanda, kultura, at pagkamaligay ng mga baga sa larangan na sila. Pagkatutuwa ka, ang bukas na ang planta ay kapahiwati ng patuloy na pag-aaral ay pagkakaroon ng bukas na isipan sa bagong paano. Katapatan, professionalism at ibadah. God, kausayan, determinasyon at agutay. Wait, kalinisan na yun ang pipilitan. Silo Prosper, pagkilala sa lokal ng pamahalaan, ang pagkakalaga ng opisyal na sinyado ng Prosper ay mapakaroon ng buong suporta ng lokal ng pamahalaan sa adikain ng paaralan at magbibigay servisyo ng Prosper para sa edukasyon. Roosevelt School of Arts and Trades was a center of creative excellence and technical vocational education in Southern Macau, and empowering communities to thrive in arts, trade, and technology sectors, while preserving cultural heritage and fostering sustainable development. Roosevelt School of Arts and Trade mission is to provide quality technical vocational education and empower and equips individuals' expertise in developing skills and creativity, and aims to preserve and promote cultural heritage and foster innovation. Therefore, the primary goal of Roosevelt School of Arts and Trade is to provide technical education, skills training, and assessment that will facilitate and build the employment opportunities for the marginalized sector, men, women, youth, senior citizens, and persons with disabilities. Among others, to enhance their quality of life, economic productivity, and increase their income potential. Furthermore, it also aims to support the poverty reduction program in the locality. Sa bawat sinulid at bakas ng sining, pangarap ay hinubog ng bigay liwanag. Kasanayang yaman, tatak ng Bruce Point, pag-unlad at dangal para sa ating bayan. Bawat pag-asa ay ating natagpuan sa PBS at ang bukas ay tiyak. What a wonderful design promotional video. Maraming salamat po to the team behind that. And of course, thank you very much once again for the overview of Decoration Arsenal. Once again, pagpakat po natin yung Marcolin and Benedito. Maraming salamat po. And this time, ladies and gentlemen, we will be hearing an inspirational message. First, let's welcome our provincial director, that's the Palawan, Mr. Archon T. Sepulios. Morning, sir. Thank you. Magsisilbi muna ko rito at sa tagal kong babalik-balik ng Bruce Point, tumaas mo lang yung buhok ko at saka umabaw yung palmas ko. Ibig sabihin, ilang beses na babalik-balik dito. Yung picture na yung balmas ko, yung ko. Tapos yung kung talaga kung maya-maya ng buti, baka may sigura lang ng Bruce Point ba? Guys, I love you. Si Andy naman, yun, convince ko na yun. Ano talaga? And of course, this is one of our legacy. Legacy ng LGU Brooks Point, legacy ng Pesda Palawan, legacy ng Pesda Palawan. This is the first general na training center, training assistance center dito sa buong Palawan. Kaya very proud ng Pesda Palawan ng Palawan ito. Ito ay magiging model ng ibang municipalities. While ang
municipalities ay gusto nilang magtayo din sila ng training center. Nagkataon na ang administrator ng Brooks Point School of Arts and Trades ay very active sila rin. Kaya nauna sila. And of course, dahil ay very supportive si Mayor at very supportive ang Vice Mayor natin ng history. Very supportive ang admin, kausap din natin kahit kung kailangan cashier, kailangan HR. So lahat ay pinakausap natin para sa details kung paano natin ipapatakbo ang Brooks Point School of Arts and Trades. So kung parang pin program mo dito, kasi pinatialaman ko pati yung ito ng entrepreneurs Vice. So mali ko sa pag-input. Kaya maragay sa malo, pinupulit ako mag-input. Sige. Nakawa naman. So natapos natin yung trabaho and we are very proud. And sabi mo kay Griff, siguro magkano ng budget para yung sound system mo, para magkano yung pag-nag-speech yung ating mga bisita. So this is just the beginning. Itong building na ito, as we would know, is temporary lang ito. And we would like to appreciate that yun nga, nasabi si Mayor, si Mayor, na mayroon talagang naka-allocate na lupa for BPSAT at saka maka-allocate ng mga grupo para magawa ng mga building. So ano ang magiging function ng BPSAT? Ang BPSAT, yung pinag-usapan namin kanina ng PPRD, ang Municipal Power Development Plan, which is, yun naman ang magiging guide ni BPSAT kung ano naman ang skills, needs, or requirements na mag-trigger sa kanila as training provider or human resource development center for the municipality of Brooks Point. And not only for Brooks Point, but also for the adjoining municipalities na walang training assessment center sa kanilang mga areas. Kasi ano ang pinakamalapit natin school dito so far, meron tayo sa Tesla School dito, middle school, and then mayroon doon sa Matarasa isa. Ang iba yung layo-layo naman. Kaya maganda na mayroon siya dito. Not only to respond to the needs, skills needs, or human resource development requirement of Brooks Point, but also with the neighboring municipalities. Hindi lang pang Brooks Point, pang North, Southern Palawan pa. So anong tinatarget natin? We are starting with small steps muna. So ngayon, i-akas ko maya kung ano yung na-register ng program. And then ano ang mga community training later na itatanda. But ang pinaka-dream talaga natin dito, that BPSAT will become a full-fledged na community college. Mag-o-offer na mga diploma program na nakalalagay towards the higher education program or degree program. Kasi kung baka, kasi mayroon namang iba na kung baka kahit skill test dito sila o nakapagtrabaho na sila after certain national certificate or 3-year diploma program, gusto ko nila mag-level up, gusto nila maging manager, gusto nila maging supervisor, gusto nila maging boss. Kailangan mayroong degrees, kailangan yung qualification standard ng civil service, di mag-proceed sila noon. So they becomes the managers, the supervisors, the future leaders and executives of Brooks Point. All others na ayaw nilang ganyan kasi magulo ang mundo ng mga boss. Masalimuot at gusto nilang simple lang na buhay. Dito sila as either as
important, Sir RD, ang TESDA dito sa Brooks Point, yung kanilang parang academic council or board. Oo, academic council na tawag. So, academic council, so TESDA is a consultant. So, part pa rin tayo sa, kumbaga, somehow, sa operation ng Brooks Point. School of Arts and Trades. So, ayun. So, hopefully, we can start with some other programs. Isang pinag-usapan naman ngayon, pinag-ugulungan namin na nag-thumbs up na sa atin, is registration ng ating basket weaving level 2. Mayroon na tayong prospective trainer dito, nandun sa likod, hindi ko masasabi ng pangalan, kasi sasabi nila. Saka yung kanyang misis, doon, sila yung mga galing, no? So, yun ang isang start natin. Because on the other side naman, PTC will be registering, assignment at sa Binardi, na i-register din naman yung weaving sa iyo, kasi parang nasito na yata yun, and then sa Janet ang dito, sinabi kung dito ang paligar sa basket weaving. So, while doing it naman, magkakaroon naman tayo ng training. Training daw muna si dito. So dito, kung pinag-release mo na yung pag-iitan mo na habang kinaayos yung paperworks para ma-register din po ang foreign PR. Ano yun? Kasi dito sikat ang basket weaving dito eh. Ano na natin ito? I-claim natin ito, atin ito. Andito yung expert, andito yung mga master, dito natin magdadali ng lahat ng ating trainers. So yung brand is, pag sinabing Brooks Point brand ng basket, magaling na. Pag sinabing na train yan, galing sa Pixar, magaling na. So, ayun. And others pa rin. Hindi ko na sasabihin ko. Binigyan akong formula about sa tumada. Binigyan ko na kay how to go about it. Para maraming na din ang ating others. Because there's no reclusive program with TESDA and this will review the partnership on the program, how we go about that partnership, and then already shared with Ray how to go about it. Something like a training overlapping. So, mamaya na yung details na sila bahala ng mga namin. Yeah. So, gano'n. So, that's how we go about it. And TESDA is always with you dito sa Brooks Point and others. Lagi naman kaming pwedeng kausapin kung may kailangan. Mabilis na kami message sa chat o kaya i-invite po na dito bakit po kinakailangan. So, para nga ang tagatista ay ano rin eh. Parang tista sa Brooks Point kasi parang isang corporate entity na eh. Maya-maya nandito kami, maya-maya nandito si Jack. So, kumuna natin sa dito. So, yun lang. Thank you so much. Na-overwhelmed ako, masaya ko personally kasi nagawa natin ito. This is part of the legacy ng TESDA while nandito ko sa Palawan. Kumbaga, Sir R.D. Baron, mission accomplished, sir. Thank you so much. Inspiring message. Maraming salamat po sa napakagandang balita. Once again, ladies and gentlemen, our provincial director of TESDA Palawan, Mr. Art John D. Simbolios. Ladies and gentlemen, palakpakan po natin sa sila. Maraming salamat, sir. And this time, another inspirational stage. Of course, isa po talaga siya sa mga talagang magaling po na likod bayan dito po sa bayan ng Luzon at talagang may pinaglalaban niya. No other than palakpakan po natin our ever beautiful Vice Mayor Honorable Mercy Cristiano. Kaya kami po lagi sinunod na kasi namin dito. Sa ating regional director, Baron kasi Lagwan, regional director, Jose Simbolios, sa inyong pagkakas na provincial SC coordinator, Manchawin Ibrero, sa ating local, Binusan, coordinator,
formula para magpupulat ang gusto nila sa pamamagitan ng edukasyon. At when God created us, hindi kanya-kanya calling. Hindi lahat tinawag mo ng politiko, hindi lahat tinawag mo ng doktor, hindi lahat tinawag mo ng farmer. Pero siyang may purpose ang bawat isa. Kahit nasaan ka man kayo. Kaya sabi ko, yung iba, yung anak ko, ito mapaligid ito kasi pag ito mag-aral, ito hindi ako kasi ito mag-aral, ito gusto lang ito. Okay lang yan kasi kailangan pa rin natin ng magsasaka, kailangan pa rin natin ng malinista, kailangan pa rin natin ng pagpendero, kailangan natin ng isa-isa. At hindi naman ang bigan na hindi ka nakagraduate ng 4 years ay wala ka na mararating sa buhay. Pag kinukumpara ko yung aking sarili doon sa aking pinsan na taga-Samar, na ang natapos niya ay elementary at high school, lang mahirap ang buhay, hindi sila nagpag-aaral, ang nakaaral siya sa TESDA ng welding. Ilang months siguro, mga 6 months aral. At nakapagtrabaho siya sa Bataan doon sa mga barko, nag-welding doon ng barko. Pero nababalitaan ko na lang at nakita yung sweldo kasi pinapadala siya sa iba't ibang bansa. Kaya sabi ko, lugi ako. Ang aral ako ng 10 years, 4 na taon sa AD, tapos another 4 years sa law, tapos review pa, ulit pa ng resulta ng bar, 10 years. Eh kung kapag-aral ko, ilang ano lang, elementary tsaka high school. Mas walang yung pinipila sa akin. Dahil, nag-aaral sa resta. Natutulog sa iyo. May isa pa. May isa pa. May mahirap din. Nag-aaral sa rasa. Mahirap ako kayo. So, hindi rin nakapagkulehiyo. Ang natutunan ay mag-arrange ng flowers. So, nakuha doon sa Rustans. SM yung mga Latinos. Natuto siyang every event ko, Christmas, Valentine's, siya ang nag-arrange ng kanilang mga December. Ngayon ay isa lang yung nanalo. Ang kanyang bahay na nakalaki, may swimming pool. So, wag natin nalilin. Tayo nagsabi na rin, anak ko, ito lang. Ayaw lang na mag-aaral. Ang ganyan. Alam natin kung saan yung kanyang galing. Saan yung ano yung binigay na gift sa kanya ng Panginoon. At gusto ko rin batiin ang pinagmamalaki yung ating basket trainer. Hindi man siya, wala man siyang formal education. Pero yung pangalan ng books ko, yung bayan natin, nadadala niya, hindi lang sa Kamahilaan, hindi kami sa ibang bansa. So, dito, para sa mga nila. Kaya, natutuwa ko ako na lahat ay ginagawa ng ating LGU. At dahil meron tayong mga masisipan, makukulit sir dyan, di ba? Yan ang kailangan natin makulit. Siguro yung ref, para talagang sa energetic. At hindi ko mapayag na dapat talagang gawin lahat para magawa. Ganyan din si Ma'am Jabe yung buong probinsya. Kaya dito, ganyan ang kami mga babae. Hindi kami titigil hindi namin nakuha kung ano dapat gawin. Kaya nagsasabi ko tayo na nalimus na tayo sa gano'n. Kasi po yung biyari nito, natutuwa ako kasi yung biyari nito ay galing sa kondo ng daan. At kung panahon ko bilang mayor, sabi ko, gusto ko yung malaking kondo ng daan ay meron makita akong someday, hindi lang yung naubos na lang dahil may training na ganito, may training na ganyan. Tapos wala man, gusto ko na yun. So nagawa ko yung building na ito at ngayon ko kay Ma'am Sylvia kasi siya yung pinunsama ko, sabi ko, Ma'am Sylvia, kailangan bago ako natapos sa
sa pagkabayan tayo makita kasi laki-laki yung pondo ng dahil. So ito na po, napakaganda ng magiging paaralan ng ating mga pagkaaral na sa Western Educational Course. Sana na ay hindi lang nila natutunan, hindi talaga magiging kabuhayan. Kasi tayo naman dito, sa ating bansa, kapag may pansamantalang pera, marami sa ating gusto pumunta sa abroad. So tamang-tama na i-equip natin yung ating mga kababayan para hindi domestic helper na pumunta nila doon. Hindi, pag nag-abroad sila, ibang trabaho, caregiver, hindi doon nagtatrabaho sa bahay kasi mas maganda kung caregiver kasi po, mas maganda yung kanilang condition, mas maganda yung situation nila. Pag nag-abroad yung talaga na alaga ang matanda, kasama sila. Mayroong nagluluto ng pagkain nila. Libre ang kanilang lahat. Yung kilala ng caregiver sa Singapore, araw-araw, ay namamasyal yung kanyang alaga. Nakita ko sila minsan, libre siya sa pagkain, sa pumagapon, sa merienda, kung saan yung kasama siya. Kaya sabi ko, hindi kami, yung kasi din-discourage ko talaga yung kababae na pumunta sa abroad para maging domestic helper. Talagang ayaw ko magpadala ng domestic helper. Pero ako hindi ko pinigilan kung caregiver. Kasi alam ko mas maganda yung kalalagan yung sitwasyon nila, mas maganda ang sweldo, mas safe yung pinagtatrabaho mo. At mas may kapalatagan ang pamilya at ganoon din ang mga kasigilid sa pag-ayos ng mga kababayan natin na gusto magtrabaho sa ibang bansa. Ay nandito rin si Mama Ati dito kasi sila namin sa employment. Kaya makakapag-match na tayo kung ano yung kailangan mga skilled workers na kasi karamihan kailangan. Yun po yung ipapatulog natin mga sa ating mga kababayan. Ano lang doon sa mga OFW yung gusto na ulit at doon naman sila natin mga kababayan yung gusto na ibang isa. At isa pa yung request ko kay Director na bukod sa basket weaving ay yung sculpture, yung kagaya sa Baguio. Kasi ang daming mga kaboy na pinagpuputol na kailangan na putulin dahil sa highway, tumba, ang ginagawa lang ng ating mga kababayan, ginagawa ulit. So, magkano lang isang ulit, maka isang sako lang yun. So, magkano ulit 200 pesos. Samantala, kung nagawa niya itong isang magandang upuan, nagawa niya itong isang work of art. Pwede nyo kami 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 yung isang maliit na kahoy. Kaya yun po Director John, pupulitin ka namin dyan. Yung mga taga-Baguio po, kasi marami sila magagaling sila doon. Kaya nakita ko yung isang kakilala ko, isang Director ng SMI. Sabi ko, yung ganda ng mesa mo, sir. Kasi ginawa niya, sabi ko, ayan ba? Ayan yung punong mangga na nagagawa niya, kasamahin. So, susunod din na nakapitubahan ko. Ang ginawa ko, yung susunodin kami na lang. So, ang ginawa niya ko, pinati ko. Pagkatapos, nilagay ko sa nila sa gilid na ganyan na mesa. Ang ganda-ganda. Marami tayong mga raw materials dito sa Bristol. Kailangan na natin ng eksperto para turuan natin mga kababayan. So yun lang po. Maraming salamat. Congratulations. Praise God. Last, hindi lahat ng government agencies tumutupad sa kanila ng dato. Pero isang ahensya ng pamahalaan na talagang sa luto kami at tulipas na. Ang namin sa ground, tinutupa kayo ang inyong mandalo ng immigration. Congratulations. Thank you.
much for that inspiring stage. And of course, for sharing some story, Vice Mayor Mary Shindy Feliciano, ladies and gentlemen. Maraming salamat po. This time, ladies and gentlemen, we will be having an intermission number. This is one of the bride of Bruce Point. Ladies and gentlemen, let's welcome the Cantina Hotel.
gentlemen. Thank you very much for that wonderful performance. And this time, ladies and gentlemen, first, I'm proud to present to you our official guest speaker this morning. He is the Regional Director of TESDA Mimaropa 4B, a dedicated public servant since the youth. He was born in 1973 and began his leadership journey as President of Sangguniang Kabataan Federation. At the age of 19, he was elected to the Marinduque Provincial Board in 1992, marking the beginning of a lifelong commitment to public service and community development. With a strong belief in his transformative power in education and skills training, he earned his specialist in status in 1998 and steadily advanced to the ranks of the Technical Education and Skills Development Authority, or TESDA. From 2008 to 2015, he served as Regional Director of TESDA Mimaropa, where a champion in exclusive access to the technical education across the 5 island provinces. Moreover, he has served as provincial administrations of Marinduque. He continues to uphold the values of good governance and service excellence. His leadership was further recognized with his appointment as Regional Director of TESDA Calabar Zone in 2023, and later as Regional Director of TESDA Central Zone, to the country's most dynamic and specialized region. Throughout his career, he has forged meaningful partnerships with key industry players in private sectors, stakeholders to align vocational training with labor market needs. His unwavering commitment to building a competent, competitive, and future-ready Filipino workforce underscores his enduring legacy in public service. His journey is a statement to a life devoted to service, integrity, and empowerment. From roots leadership to regional and national impact, he was consistently used every platform to uplift communities and strengthen the Filipino workforce. With every role he takes on, reaffirms his lifelong mission to serve a purpose, live with vision, and inspire the next generations of nations builders. Ladies and gentlemen, proud to present to you our guest speaker, Mr. Baron Jose L. Lacron. Good morning, sir. Maraming salamat. Kukunin ko na po sa bahay. Ang galing ng akin dito. Kung lahat ng pinagsasabi na sa akin, hindi ko lang po sa mga pero 50% ng ito sa mga admin, ano po itong provincial director ko, hindi ko nalaman kung ano gusto sa buhay. Hindi ko po isip yan, pero malalim at makabuluhan. Alam niyo po, ililis ko muna yung tema sa umagang ito na ating pinag-uusapan. Kasi parang natunay yung ating atensyon doon sa TESDA Training Center. At una sa lahat po, kami nagpapasalamat po kami sapagkat sa pamamagitan ng Pamahalaan ng Bayan ng Bruce Point na talaga at nabuo o nais sa katuparan ang pagsasagawa o pagpapasilite ng Bruce Point School of Arts and Trades. Ngayon po, dito sa Mimaropa, ito yung nakakaunahan na local government unit na nagpondo ng building, manpower, at training needs para sa mga constituents.
sa muna kasi parang hindi yata yung ginagawa namin yung mga dahil meron tayong ililugan natin. At ito po ay yung building na to, siya ang administrator ng Brooks Point School Parsons. Ngayon ibon po tayo na lahat para pasinayahan ang building na ito. At ang building na ito ay pansamantalang nagtamanan ng mga taga-testa na nagsanay. Pero ang building na ito ay para sa kababayan. Diba guys? Diba? Dahil ito ay God building. At doon ay nagsisimulo na ang kababaihan talaga ay papagmahal. Ano pwede? Kaya siguro gusto mo dito magpaalam sa Brooks Point. Baka ang intention mo, isa ka sa mahalin ng mga kababaihan dito. Awal ka o sa mga. Alam mo sa TESDA, dito sa Palawin ng Palawan, ang umuugit ay mga kababaihan. Ang administrator natin ng Provincial Training Center ng Palawan na nakatayo sa Rojas ay isang babae. Nasa na si Gab? Ang administrator ng Puerto Princesa School of Arts and Trades ay isang teen babae. Ibig sabihin, masyadong powerful ng mga babae. At ang provincial director ng Palawan, ito ay mukhang gustong maging babae sa itsura ng buhok. Kaya sabi ko kanina nung makita ko yung hinahabol sa dito, yung mga galing sa kawayan na balak ng kawayan na ginagawang napakaliliit na pastor. Pwede mo bang gawan din ang computer system na yung pang-copy ng balbas? Para i-compute natin, gagawin natin model ng balbas na hinabi ng computer. And then just talking points to the view that women are not important in this building. Sa buwan ito, ilan lang kami mga lalaki. Karamihan ay mga babae. At dito sa pamayanan ng Brooks Point, sa bayan ng Brooks Point, na pinagpapalooban ng humigit kumulang 18,000 tahanan, sigurado ako na lahat po ng tahanan yun ang namumuno ng babae. Ito ba? Kaya po, saludo kami sa inyo sa araw na ito sa pagpapasinaya ng God building na ito sa Brooks Point. We are really empowering you. Don't create ng Diyos ang daigdig. Ang unang tao ay si Adan at si babae na naman ang bila. Dahil ang una daw po arkitekto sa mundo ay babae. Bakit? Bakit hindi? Kasi daw po si Eva ang unang arkitekto dahil siya ang unang nakapagpatayo. That building siguro. Bawi naman kami mga lalaki po, babae na sa sabi. Sino naman daw ang unang estudyante sa mundo? Si? O sabi dito si Adan, bakit? Kaya marami pong IP. Marami IP. Bakit na po si Adan? Ang unang estudyante? Kasi siya ang unang pumasok. Mga nagagaling sa akin si Pastor, pero mayaman ko sabihin ko sa inyo, nasalamat po Vice Mayor sapagkat ang tingin niyo sa TESDA isang ahensya na gumagawa ng kanilang tungkulin. At para po patunayan yan, dahil sa pasasalamat namin sa iyong tinuran, ang TESDA po, katulad ng tatlong persona, Diyos Ama, Anak, at Diyos Espiritu Santo, ang Church ng Diyos Ama, ang Temple, ang Diyos Anak, at ang TESDA, ang Diyos Espiritu Santo. Pagkat pastor, sabi nila,
para hindi mo nakikita ang text line na tama. Nakikita ko sa pastor, naalala ko yung mga reviews. Anyway, so maraming salamat po sa pag-host ng unang training dito sa Bruce Points para makita ng God building ito. At kami po ay patuloy na magsusuporta anuman ang kinakailangan ng Panginoon Bruce Points sapagkat yun lang po ang aming maigaganti o maibabalik sa kabutihang loob dahil sa inyo ang TESDA ay lalo pang nadarama dito sa Bruce Points. Hindi lang po sa mga programa ating iniisip ilagay dito, kundi sa mga susunod pa na makikita natin ang kinakailangan ng mahigit sa 60,000 o 60,000 sa 60,000, let's say 30,000 yun na sa labor force. Kasama na yung mga barangay health workers na nabigyan ng training. Kasama na po yung mga ECCPS and Early Childhood Development employees. At narinig mo namin na kayo mga prayer, magkakaroon na kayo ng emergency medical services. Yung mga programa po na yung kinakailangan. Bukod pa sa sinabi ni Pili dyan, na yung basket tubig, ayos na, approved. Gawin po natin yan sapagkat makakatulong po yan sa inyo, sa inyong sektor, ng mga indigenous people, at madalhin po magiging papakipanggap sa inyong pamilya kapag nakahabilet na event. At tulungan na rin natin na mag-market. Kung makikita niyo po yung tanggapan ng ating provincial director, alam niya ng mga kasama niya sa Pilipinas na makita. Andun lahat ng connection ng mga naniligrams, artifacts, tulong kasi ito si Biblia at siya asigurado makakatulong po sa inyo nang sa ganun, iniisip natin ang mga gagawin dito sa ating council meeting ay mai-advocate po natin, makitagulod at masabi natin na sa Brooks Point, maraming po pwedeng gawin, maraming ginagawa pa mga dalbayan kasama ang TESDA at iba pang mahigsa na makakatulong po sa ating mga mga. So mamaya naman po, graduation, ako naman po ang guest speaker, kaya iba na naman sasabihin ko sa inyong mga. Para naman, nakikiisang mukha, iba-iba yung sinasabi. So maraming salamat po, magandang naman po. Thank you very much for that joyful, meaningful, and inspiring message coming from our official guest speaker this morning, Sir Baron Jose L. Gran, ladies and gentlemen. Palakpakan po natin si Sir para masarap talaga ang speaker ng mga ganitong po. Maraming salamat, Sir Baron. At least lahat po ay yung attention ay nasa inyo. And this time, ladies and gentlemen, we will be awarding a certificate of our a plaque of recognition to our guest speaker. And so far, we will request our official director, through art, together with our Vice Mayor, Honorable Mayor Jenny Feliciano, our municipal administrator, Sir Edgar Pilatendazo, and our FIPSAT administrator, Ma'am Rafaelin M. Benedito. May I read the citation first? Republic of the Philippines, Province of Palawan, the Municipality of Bruce Point, plaque of recognition is awarded to Sir Baron Jose L. Grana, Regional Director, TESDA Mimaropa, 4B, and grateful recognition of his invaluable contribution as guest speaker during the BPSAT inauguration and awarding ceremony of community-based training program held on April 16, 2026 at Bruce Point, Palawan. His inspiring message, expertise, and support have greatly motivated and contributed to the success of these meaningful events. His commitment to skills development and community empowerment is deeply appreciated. Given the 16th day of April 2026 at God Building, Barangay Tugtog, Bruce Point, Palawan. Signed, BPSAT Administrator, Ms. Rafaelin M. Benedito, and Municipal Mayor, Honorable Cesario R. Benedito Jr.
Once again, lack of recognition is awarded to Mr. Baron Jose Aladran. Thank you very much, Sir Baron. Maraming salamat po. Welcome po kayo palagi sa beautiful Brooks Point, sir. At this time, we will be awarded a certificate of CDPR by our Desda region and province. To award, before that, I would like to read kung ano po ba yung event na tinatawag. A certificate of given program registration, CPR, is an official document issued by DESDA to technical vocational institutions confirming their programs to meet minimum quality standards of curriculum, facility, and facilities. Yun po pala yun. And to award and to read the citation, may I call on Ma'am Maria Myla A. Pamplona, a program registration focal person from TESDA, Palawan. Allow me to read the citation. Republic of the Philippines, Technical Education and Skills Development Authority, Regional Dumaropa. This certificate to MET program registration or CPR is hereby granted to the Brooks Point School of Arts and Trades, Barangay to Brooks Point, Palawan for its registered program on Barangay Health Services Institute with a duration of 468 hours. Issued this 8th day of April 2026 at Calapan City, Oriental Mindoro by authority of the National Director General site, Baron Jose L. Aguran, Regional Director. Thank you very much, sir. Wow, mali. Thank you and congratulations po. Congratulations. This time, another awarding of certificate to our dear stakeholders. Republic of the Philippines, Province of Palawan, Municipality of Brooks Point School of Arts and Trades. Certificate of appreciation is given to and sincere appreciation of invaluable support and partnership in the successful conduct of inauguration and awarding ceremony of Brooks Point School of Arts and Trades held at the Function Hall, God Building, Brooks Point, Palawan on April 16, 2026. Your commitment and collaboration have greatly contributed to the advancements of skills development, employment, creativity, passion, and community empowerment. Your support is truly recognized and appreciated. Given the 16th of April 2026 at Function Hall, God Building, Brooks Point, Palawan. Signed, Bibisan Administrator Ma'am Revelyn M. Benedito and Municipal Mayor Honorable Cesario R. Benedito Jr. Certificate of appreciation is given to the Office of the Municipal Administrator. Same certificate of appreciation is given to the Office of the Municipal Vice Mayor. Same certificate is given to the Municipal Information Office. Same certificate is given to Office of Municipal Gender and Development Focal Person. Same certificate is hereby awarded to the Office of the Municipal Public Employment Service Officer.
Same certificate is given to Department of Interior and Local Government. Same certificate is given to Provincial Training Center, Palawan. Same certificate of appreciation is given to Technical Education and Skills Development Authority. Thank you very much sa their stakeholder. Palagpagan po natin sila lahat. Maraming salamat po sa inyo pong mga efforts and support. And this time, to formally po, bago tayo dumako sa ribbon cutting, it's only once again po to lead what to bless the facility. Once again, it's only Pastor Edel Peralta. Maraming salamat, Mark. Gawin na po natin ang ating inauguration at pagtatalaga ng pusali. Silipin ito para sa ating Panginoon. Ulit sa lahat, maraming salamat po sa privilege na pagkaroon tayo ng sariling training center ng TISDA dito sa Brookside. Napakalaking tulong po para sa atin. At yan sa pamamagitan ng ating regional director, ating provincial director, at sa mga lokal na namumuno po sa atin sa ating punong bayan. Ang dedication po ng Brooks Point School of Arts and Trade ay pagkilala sa mga layunin ng Diyos para sa ating bayan. Alam po natin although separation yung church and state, pero ang Diyos hindi pwedeng ma-separate sa state. Kailangan po natin ang Diyos sa lahat ng kilos natin, sa lahat ng ating ginagawa. Kaya nga ngayon, ang ating national government ay pinapahalaga na po yung mga spiritual values sa lahat ng mga gawain ng ating gobyerno. May mga batayan po tayo sa pagtatalaga. Sinabi ng Biblia, unless the Lord bless the house or the building, those who build it labor in vain. Ito po yung nagpapakita na ang isang gusali o isang facility, isang tahanan, kapag ito'y tinayo o ginawa na hindi na-recognize ang Diyos at hindi magamit para sa layunin ng Panginoon, ang sabi dito, yung labor, yung mga gumawa ay nasasayang naman. Kaya nga sabi ng salita ng Panginoon, 2 Chronicles 7:14, For now I have chosen and consecrated this place, that my name be there forever, my eyes and my heart will be there for all the time. So, kikilalanin natin una sa lahat, bago tayo mananalangin ng prayer of dedication, na ang gusaling ito ay gagamitin po para sa katuparan ng magagandang plano at layunin ng Diyos sa pamamagitan ng mga lingkod bayan na kanyang kakasangkapanin para sa programa po ng ating School of Arts and Trade. So dito, ang sabi rito, mula ngayon, nagbibigay din ng confirmation ng ating Panginoon. Ang sabi niya, pinipili ko ang lugar na ito at tinatalaga ko ang aking sarili para dito. At mananatili ang aking mga mata at ang aking puso sa lahat ng panahon. Ang ibig sabihin lamang po, dapat nating pipilalanin. Napakaganda ng illustration kanina ni Regional Director. Yung about the Father, Son, and the Holy Spirit. Na yung TISDA po ay katulad ng Holy Spirit. Hindi siya nakikita pero matindi yung kanyang ginagawa. So yun po, i-recognize sa lugar na ito na sa bawat gawain po ay ikilalanin natin ang presensya ng ating Panginoon. And that is
the Holy Spirit. Maging sa oras na ito, nandito po ang presensya ng ating Panginoon. So, tayo bilang mga nangangasiwa, ang tawag sa atin ay steward. Ang ownership ng lahat ng bagay na meron tayo ay sa ating Panginoon. So, magsabi rito, mamamalagi ang kanyang pangalan. Ang ibig sabihin lamang po, lahat ng gagawin natin sa facility o sa lugar na ito ay mabigyan natin ng karangalan ng ating Panginoon at walang iba. Mamamalagi ang kanyang paningin at ang kanyang puso sa pagbibigay ng tamang direksyon sa mga programa ng gobyerno dito sa facility nito. At inuulit ko po, walang ibang layunin sa lahat ng bagay dito ay parangalan, luwalhatiin ang Diyos sa lahat ng mga gawain sa lugar nito. At sa mga taong makikinabang, alam natin kung gaano kahalaga ang pista. Napakarami po ng natulungan na umunlad ang kanilang buhay, and all for the glory of God. Pwede po bang tumayo tayong lahat at sama-sama tayong mananalangin para sa prayer or dedication? Kalimitan gumagamit tayo ng oil as a symbol of the Holy Spirit. But this time, wala po tayong dala, but let us recognize na ang Holy Spirit, ang presensya ng Diyos ay kasama natin sa oras na ito. Sama-sama po tayong mananalangin. Samahan niyo po ako sa pagtatalaga ng busaling ito. Aming dakilang Diyos, maraming salamat sapagkat Ikaw ang Diyos na ang hangad mo ay sa ikabubuti at kaunlaran ng bawat nilikha mo, Panginoon. Maraming salamat sa pribilehyo na nakarating sa aming Panginoon ang programang ito upang sa gayon mas marami ang matutulungang mamamayan na makakaranas ng maayos at pag-angat ng buhay na sa tulong nito, Panginoon, mahahango ang marami sa kahirapan at ang mga talento ay magagamit at higit na magiging kapaki-pakinabang. Maraming salamat sa facility, sa building na ito, Panginoon. Alam namin na kayo po ang pinanggalingan ng lahat ng bagay na meron kami at kami ay mga katiwala lamang. Kinikilala namin ang lahat ng aming responsibility being a good steward. Tulungan kami, Panginoon, na maging matapat, gamitin ang lahat ng bagay na pinagkaloob mo sa amin ng may katapatan at may layunin bigyan ka ng kaluwalhatian at karangalan. Maraming salamat o sa lahat sa aming Regional Director, Panginoon, na isa sa mga nagpasya na mabigyan, Panginoon, ng pagkakataon ng Brooks Point na makapagtayo ng kanilang sariling paaralan sa paghubog at pagsasanay ng mga kakayahan ng mamamayan. Salamat din sa aming provincial government at maging sa mga nangangasiwa sa aming local government, Panginoon. Patuloy namin itinatas ang kanilang buhay. Gamitin mo sila na magsama-sama, tulong-tulong sa pagpapatuloy, Panginoon, ng pagpapalago ng mga programa ng pamahalaan para sa sambayanan. At ngayon, maraming salamat na rin sa presensya mo na inyong ipinangako ng inyong pangalan, ang iyong presensya, ang iyong kabanalan ay mananatili sa lugar na ito. At ikaw ang Diyos na laging nakatingin at laging nakasubaybay. Na siya rin gagabay, Panginoon, sa inyong mga lingkod na mga ngasiwa sa pagpapatuloy ng mga programa sa damong ito. Maraming salamat po at ngayon, sama-sama namin tinatalaga sa inyo ang lugar na ito bilang pagkilala na ito, Panginoon, ay nakatalaga para lamang sa mga banal na layunin mo para sa sangkatauhan. Muli, pagpalain niyo po ang lahat ng ito at aming inaalay maging ang buhay ng inyong mga lingkod na mga ngasiwa dito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. To God be the glory. Maraming salamat po. Amen and amen. Thank you very much, Pastor Ellen Peralta. And for now, we will go in na po sa ating pong official ribbon cutting. We request our Honorable Mayor, Vice
Photo-op muna tayo for a while. 1, 2, 3. Ma'am, labas din tayo. Di ba po dito na lang? Di na po makita si ma'am. Ma'am, dito na lang po. Yun. Ano ba, di balance? Okay, na count of 3 po. 1. Go po. Yes, congratulations! Finally open. Congrats! Ayan, yung mga staff po, please. Cute naman mo. Thank you, staff. Ganda mo, ma'am. Sir, halika dito. Bago na yung mga staff. Picture po muna. Hanggang. Ganda oh. Good. Po. Ano ko na para sa bride? All the occasions held of Brooks Point School of Arts and Science. Tabangan tayo. Wala tayong gagawin. Pwede magtanong dyan kasi magtatrabaho tayo sa Ma'am, to the working team, congratulations guys. Tagumpay yung dito syempre. Bex. Wala. Nandun sa pagka. babalik na dati na balik sa office. Nadali namin yung balik. Pero ito. Pero yan.
to officially conclude our program this evening. Let's go on MLTOO, Mount Left Atienza. Magandang tanghali po sa ating lahat. So, muli po kami ay maraming salamat po. Thank you po sa lahat ng opportunities na alam namin parating para po. Simula pa lamang ito, marami pa pong biyayang parating sa ating bayan. Maraming salamat po at enjoy natin yung food. And this is the formally close po our program. Thank you po. Thank you very much, MLTOO, Mount Left Atienza. Ayan, siyempre, atin pong pakinggan ang official list dahil at this moment. Doing it with wisdom.